Napanood ko ang kasal ng dati kong asawa. Ang halaga 25 milyong piso. Galing lahat sa pera ng aking pamilya, habang ako'y tinatawag niyang pabigat. Tawa sila ng tawa, habang ako'y tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Hindi nila alam, sa isang pirma ko lang maglalaho ang lahat. Ang bawat sentimo. At ang gabing iyon ako mismo ang tatapos ng kanilang pagdiriwang. Ako si Maria. 58 taon. Sa buhay kong ito, marami na akong pinagdaanan. Marami na akong nakita. Akala ko, sapat na ang palakihin ang mga anak. Ang makitang maayos ang kanilang buhay. Ang makitang masaya sila. Ang akala ko, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, ay wala nang pwedeng sumakit pa. Ngunit nagkamali ako. May mga bagay, may mga aral, na hindi mo lang basta ibibigay at matatanggap. Hindi lahat ng pagmamahal, ibabalik sa iyo. Hindi lahat ng sakripisyo, pahahalagahan. Ang gabi ng pagdiriwang ay nagsimula. Ang malaking bulwagan ng Hotel Deluxe Manila ay punong-puno ng makukulay na ilaw. Ang bawat sulok, na puno ng sariwang bulaklak. Ang bawat mesa, pinalamusya ng napakagara. Ang musika ay malakas. Masigla. Mga tawanan ng mga bisita. Mga pagbati. Bawat kilos, bawat ngiti ay sumisigaw ng kayamanan. Ng tagumpay. Ang lahat ay nakatuon sa dalawang tao sa altar. Si Victor. Ang aking dating asawa. At si Stella. Ang babaeng naging dahilan ng aming pagkasira. Sa entablado, nag-uumapaw ang kayabangan ni Victor. Ang kanyang ngiti abot hanggang tenga. Ang kanyang kasal, na tinatayang umabot sa 25 milyong piso. Tama ang narinig ninyo. 25 milyong piso sa isang gabi. Sa gabi ng kanyang bagong simula, kasama ang kanyang bagong pag-ibig. Isang gabi na puno ng pagyayabang. Ng malalim na pagkutya sa akin. Ngunit ang bawat tugtog, biglang huminto. Ang bawat ilaw, unti-unting lumabo. Ang malakas na musika, biglang nanahimik. Ang mga tawanan, napalitan ng bulungan. Ng pagtataka. Ang lahat ng mga mata, nagsimulang tumingin sa iisang direksyon. Sa malaking pintuan. Ang pintuang gawa sa matigas na kahoy, dahan-dahang bumukas. Walang nagbukas. Hindi ko nakita. Pero unti-unti bumukas ito. Ang hangin sa labas, malamig. Tumulak sa loob ng bulwagan. Sumama sa hangin ang dalawang anino. Dalawang figura. Unang pumasok si Don Antonio. Ang aking tiyo. Ang aking haligi. Ang aking tagapagtanggol. Nakasuot siya ng formal na barong Tagalog. Ang kanyang tindig, matuwid. Ang kanyang tingin, matalas. Walang bahid ng takot. Sa kanyang tabi, ako. Simpleng itim na gown. Isang panyo ng seda sa lig. Walang masyadong alahas. Ngunit ang bawat hakbang ko, mabigat. Malakas ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig. Kiese, 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 parang martilyong pumupukpok. Bawat tunog, lumikha ng takot. Ng pagkabigla. Ang lahat ng mga mata nakatuon sa amin. Sa akin. Sa aking dating asawa. Nakita ko si Victor sa entablado. Ang kanyang mukha, namutla. Nawala ang kanyang ngiti. Hindi siya makapaniwala. Sa tabi niya, si Stella. Ang kanyang mukha, puno ng pagtataka. Pagkalito. Hindi ako nagsalita. Hindi ko sila kinausap. Ang aking tingin ay tumama kay Victor. Isang malamig na tingin. Walang galit. Walang put. Puno lang ng pagkalimot. Ng pagpuna. Tulad ng isang may-ari na tinitingnan ang isang bagay na kailangan ng itapon. Saka, dahan-dahan kaming naglakad patungo sa table. Ang mesa na para sa pinakamahalagang bisita. Umupo ako. Kalmado. Mahinahon.
habang ang buong bulwagan na natiling tahimik. Nakatingin. Upang maunawaan ang sandaling ito, kailangan nating balikan ang nakaraan. Sa mga araw kung saan ang pagmamahal ay akala ko, sapat na. Noong bata pa ako, pinangarap ko lang ang isang simpleng buhay. Isang pamilya. Isang asawa na magmamahal sa akin. Hindi ko inasam ang kayamanan ng aming pamilya, ang Velasco Group. Ang mga magulang ko, sina lolo at lola, ay laging nagtuturo ng kababaang loob, ng paggalang, at ng kiutang na loob. Nakilala ko si Victor sa isang charity event. Siya noon ay isang baguhang empleyado sa isang maliit na kumpanya. Hindi mayaman. Ngunit napakabilis niyang magsalita. Napakabilis niyang mag-isip. Napakagaling niyang mangumbinsi. Ang kanyang mga mata puno ng ambisyon. At noong una, akala ko, iyon ang gusto ko. Isang lalaking may pangarap. Isang lalaking may lakas ng loob. Naging magkasintahan kami. Mabilis ang lahat. Masyado kong pinaniwalaan ang kanyang mga matatamis na salita. Akala ko, ako ang kanyang buong mundo. Hindi nagtagal, nagpakasal kami. Isang simple, ngunit mainit na kasal. Sa loob ng aming simbahan, ang buong pamilya ng Velasco ay naroon. Nagbigay ng pagpapala, ng tiwala. Si Don Antonio, ang kapatid ng aking yumaong ama, ang siyang naging pangulo ng Velasco Group. Siya ang tumayong gabay namin. Bilang tanda ng pagtitiwala at pagtanggap kay Victor sa pamilya, binigyan siya ni Don Antonio ng posisyon. Bilang sisi ng isa sa mga kumpanya sa ilalim ng Velasco Group. Isang malaking regalo. Isang malaking tiwala. Mula sa aming pamilya. Sa isang taong hindi naman Velasco ang apelyido. Noon, ang dami kong naramdamang pag-asa. Akala ko, ito na. Ito na ang simula ng aming masayang pamilya. Ang pagtitiwala ng aking pamilya kay Victor ay dapat na nagdulot sa kanya ng iutang na loob. Ang ganitong pagtitiwala ay bihirang ibigay sa aming pamilya. Lalo na sa mga galing sa labas. Ngunit unti-unting nagbago si Victor. Hindi ko agad napansin. O sadyang ayaw kong mapansin. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang sariling pagsisikap. Sa kanyang sariling talino. Sa kanyang sariling pagpapawis. Lumayo siya sa mga simpleng pagtitipon ng pamilya. Mas gusto niyang makipag-ugnayan sa mga bagong kaibigan niya. Mga mayayaman. Mga kilala. Sa mga pagtitipon, mapapansin ko ang kanyang pagyayabang. Ang kanyang pagmamalaki. Na siya ang utak sa likod ng tagumpay ng kumpanya. Na siya ang nagpalaki nito. Nang walang tulong. Minsan, malumanay siyang kinausap ni Don Antonio. Victor, tandaan mo, ang pagiging mapagpakumbaba ay mas malaking kayamanan kaysa sa ginto. Ang pasasalamat ay mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon. Ngunit bumiti lang si Victor. Tumango. Ngunit alam kong hindi niya narinig. Ang kanyang puso puno na ng kayabangan. Ako naman patuloy na umasa. Umasa na magbabago siya. Umasa na babalik ang Victor na minahal ko. Nagtiwala pa rin ako. Masyado akong nagtiwala. Ang aking pagtitiwala ay unti-unting nagiba. Parang isang matandang bahay na unti-unting nabubulok. Ang mga cracks lumabas. Hindi ko napansin. O sadyang ayaw kong mapansin. Dumating ang araw na ipinahiya ako ni Victor. Sa harap ng kanyang mga kaibigan. Sa isang party. Sinabi niya si Maria. Siya. Ano ang alam niya sa negosyo? Isang babaeng walang alam. Isang palamunin lang sa bahay. Hindi siya karapat-dapat sa aking tagumpay. Hindi niya ako naunawaan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin. Parang sampal na walang tunog. Humapdi. Ang salitang pabigat. Tumimo sa aking puso.
Hindi pa iyan ang pinakamasakit. Nakita ko siya. Kasama si Stella. Ang kanyang sekretarya. Mas bata. Mas maganda. Mas maingay. Mas moderno kung tawagin niya. Sa isang restoran. Hawak ang kamay. Tumatawa. Ang aking mundo nagdilim. Naalala ko ang lahat ng mga panahong inayos ko ang kanyang mga gulo. Ang mga proyekto niya na bigo. Ang mga utang na lumalaki. Ang personal kong pera, inilagay ko sa kumpanya. Upang hindi bumagsak. Upang mailigtas siya. Ngunit ni minsan, hindi siya nagpasalamat. Ni minsan, hindi niya ako pinahalagahan. Ang kanyang itagumpay ay itinayo niya sa aking likuran. Sa aking pagpapawis. Sa aking katahimikan. Ngunit ang lahat ng pait. Ang lahat ng sakit. Naging yelo. Naging matigas. Naging desisyon. Hindi na ako mananahimik. Lihim akong nakipagkita kay Don Antonio. Ang aking tiyo. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ng pagkadismaya. Ngunit nang sabihin ko ang aking plano. Ang kanyang mga mata nagkaroon ng apoy. Isang apoy ng pagtitiwala. Maria, alam kong kaya mo ito. Nasa dugo mo ang Velasco. Ang plano ay simple. Ngunit masalimuot. Sa mata ni Victor, ang lahat ay kanya. Ang lahat ng aming pag-aari. Ang kumpanya. Ngunit ang totoo, ang lahat ay Velasco. Ang kanyang mga personal na credit card. Ang kanyang mga personal na debit card. Ang kanyang key personal na mga account. Ang lahat ay nakaugnay sa Velasco Group. Isang sistema na akala niya ay kontrolado niya. Ngunit ako ang naglagay ng mga siwang. Ang naglagay ng mga bitag. Ipinaliwanag ko kay Don Antonio ang isang key clause, isa kontrata ng diborsyo. Isang bagay na hindi niya siguro babasahin. Hindi niya bibigyan ng pansin. Dahil sa kayabangan. Isang T-clause na magtatapos ng lahat ng kanyang ilusyon. Isang T-clause na magpapataw sa kanya ng lahat ng kanyang kasalanan. Mga kaibigan, sa buhay, may mga pagkakataong kailangan nating piliin kung kailan mananahimik at kailan kikilos. Ano sa tingin ninyo? Nagawa ba ninyo ang tamang desisyon sa isang mahirap na sitwasyon? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Mahirap man, kailangan nating matuto mula sa mga pagsubok. Ang araw ng diborsyo. Ito ang araw na akala ni Victor ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Para sa akin, ito ay ang simula. Ang korte, malamig. Tahimik. Ang hangin, mabigat. Puno ng hindi nasabi. Puno ng pag-asa para sa akin. Puno ng kayabangan para kay Victor. Dumating si Victor. Nakasuot ng mamahaling trage. Ang kanyang ngiti, malaki. Puno ng pagmamalaki. Tiningnan niya ako. Isang tingin ng pagkutya. Ng pagdaig. Sa kanyang isip, ako ay ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Isang babaeng iiwan niya. Isang pabigat na aalisin niya sa kanyang kinabukasan. Ako naman tahimik lang. Nakaupo. Ang aking mga kamay mahinahon na nakapatong sa aking hita. Walang luha. Walang galit. Walang emosyon. Para sa kanya, marahil, isa akong talunan. Isang babaeng walang laban. Ngunit sa loob ko, ang aking puso ay kalmado. Ang aking isip matalas. Ang aking plano malinaw. Inilagay ng abogado ni Victor ang makapal na folder ng diborsyo sa harap ko. Ang tunog ng papel, malakas sa tahimik na silid. Nagsimula si Victor. Sa isang boses na malakas. Puno ng pagyayabang. Hindi ka makakaligtas sa malaking lungsod na ito, Maria, nang wala ako. Ikaw ay isang simpleng may bahay. Nabuhay ka sa aking sipag. Wala kang kakayahan maliban sa paggasta ng aking pera.
Bawat salita, puno ng paghamak. Hindi ko siya inistorbo. Pinabayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang kayabangan. Ang kanyang mga alaala. Ang mga panahong pinahiya niya ako. Ngayon, ang lahat ng iyon ay magiging gasolina. Para sa aking desisyon. Nang tanungin ako ng abogado, ang sagot ko ay simple. Hindi ako humihingi ng anumang ari-arian. Walang stock. Walang kondisyon. Isang malinis na diborsyo. Sa mukha ni Victor, nakita ko ang lubos na kagalakan. Akala niya, nanalo na siya. Ang lahat ng Velasco Group. Ang lahat ng mga ari-arian. Ang lahat ng pera. Sa wakas, sa kanya na. Akala niya. Kinuha ko ang panulat. Dahan-dahan. Tiningnan ko ang mga punto. Ang lahat, ayon sa aking plano. Walang pag-aalinlangan. Ipinirma ko ang aking pangalan. Sa tinta na itim. Ang tunog ng panulat sa papel, malakas. Malinaw. Ang aking 5 taon ng kasal, nagtapos. Sa isang lagda. Isang desisyon. Pagkatapos ng pagpirma, isinara ko ang folder. Dahan-dahan. Inilipat ko sa abogado ni Victor. Tumingin ako kay Victor. Sa huling pagkakataon. Walang sinabi. Tumalikod ako. Naglakad. Ang aking mga hakbang magaan. Parang 1,000 toneladang bigat ang inalis sa aking likuran. Pagkasakay ko sa aming itim na sedan. Ang aming tapat na driver, si Mang Berto, ay nagtanong. Ma'am, ayos lang po ba ang lahat? Tumango lang ako. Bahagyang umiti. Kinuha ko ang aking tablet. Ang screen, nagliwanag. Logo ng isang pribadong bangko. Ang Velasco Group. Doon, pinindot ko ang ki-edit. Ang pangalan ni Victor na may full access bilang C ay nandoon. Walang pag-aalinlangan. Pinindot ko ang i-block lahat ng credit card. I-freeze ang access sa cash withdrawal. I-disconnect ang digital token. Ang sistema nagtanong ng kumpirmasyon. Ang aksyon na ito ay pipigil sa lahat ng aktibidad pinansyal ng gumagamit. Pinindot ko ang kumpirmahin. Sa loob ng ilang segundo, lumabas ang malaking Verdink check. Na-revoke ang access ng matagumpay. Huminga ako ng malalim. Ang pagbagsak ng hari ng ilusyon ay nagsimula na. Si Victor. Ang aking dating asawa. Sa kanyang isip, siya na ang hari. Ang pinakamayamang lalaki. Ang pinakamatalinong tao. Ang kanyang paglayo sa akin, ang kanyang tagumpay. Pagkalabas niya sa korte, mabilis siyang naglabas ng telepono. Tinawagan si Stella. Ang kanyang boses, puno ng pagmamayabang. Stella, opisyal na. Libre na ako. Walang hiningi si Maria. Lahat ng pera ko sa akin na. Ipagdiwang natin ito. Magpakasal tayo agad. Si Stella naman halos lumundag sa tuwa. Naniwala sa bawat salita ni Victor. Pinuri ang kanyang kigaling di sa negosasyon. Hindi niya alam. Ang lahat ay isang bitag. Nagplano sila. Para sa isang malaking kasalan. Sa Hotel Deluxe Manila. Ang pinakaprestihiyosong hotel sa syudad. Dumating sila. Buong yabang. Si Victor. Si Stella. Para bang sa kanila ang buong mundo. Pinili ni Stella ang pinakamahal na wedding package. Ang Key Imperial Nuptial Package. Nagkakahalaga ng 25 milyon. Para lang sa lugar at basic catering. Hindi pa kasama ang mga gusto niya. Ang mga mamahaling bulaklak. Ang mga kristal na ilaw. Si Victor, upang magmukhang idakila sa harap ni Stella, ay pumayag agad. Wala nang tanong. Nagdagdag pa ng mga espesyal na request para sa menu. Hiningan sila ng deposit. 50%.
Walang bahid ng pag-aalinlangan, inilabas ni Victor ang kanyang itim na credit card. Ang simbolo ng kanyang key status. Inilagay niya sa mesa. Sa isang tunog ng pagtitiwala. Ininsert ng hotel manager, si Gino Padilla, ang card sa machine. Naghintay kami. Ang ngiti ni Victor, unti-unting nawala. Denied. Lumabas sa resibo. Sinubukan ulit ni Gino Padilla. Denied pa rin. Namutla si Victor. Tumawa ng pilit. Siguro marumi lang ang chip. O may problema ang sistema. Kinuha niya ang isa pa. Platinum card. Ibang bangko. Inabot niya ng may kaunting kaba. Sinubukan ulit. Denied. Please contact your issuing bank. Nagsimulang mamula ang mukha ni Victor. Si Stella, nakatingin ng puno ng pagtataka. Ang kanyang ngiti unti-unting naglaho. Nagdahilan si Victor. Siguro may malaking maintenance ang bangko. Kaya lahat ng transactions ko nakablock. Para iligtas ang sarili, kinuha niya ang kanyang company checkbook. Ito ay tseke ng malaking kumpanya. Walang dudang may pondo ito. Isinulat niya ang halaga, 3 milyon. Ang kanyang kamay bahagyang nanginginig. Inabot niya kay Gino Padilla. Tinanggap ni Gino Padilla. Tumango. Ngunit may nakita akong bahagyang pagdududa sa kanyang mata. Pagkatapos ng hotel, hinila ni Stella si Victor sa mga bautike ng alahas at wedding gown. Ang pagiging gasta ni Stella walang katapusan. Pumili siya ng malaking diamond ring. Isang designer gown. Sa pagbabayad ng sing-sing, ginamit ni Victor ang kanyang personal na debit card. Mas maliit na halaga kaysa sa hotel. Ngunit muli, denied. Si Victor. Nagsimula ng magpanik. Sinubukan niyang mag-online banking. Temporary block ang iyong account. Please contact your branch. Malamig na pawis, tumulo sa kanyang noo. Virus. Virus ito, Stella. May nag-hack sa telepono ko. Nagalit si Stella. Ngunit pinakalma niya ito. Bukas, aayusin ko lahat sa bangko. Mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. Sa sasakyan. Tinawagan ni Victor ang kanyang ina. Umaasa sa tulong. Ngunit galit ang boses ng kanyang ina. Nalaman niya ang tungkol sa diborsyo. Sinaway niya si Victor. Tinawag siyang piwalang hiya. Tumangging magpahiram ng pera. Ibinato ni Victor ang telepono sa upuan. Samantala, sa loob ng aking kotse, tahimik akong nakikinig sa mga ulat. Ang bawat denied transaction. Ang bawat pagmamaktol ni Victor. Ito ang simula. Ito ang simula ng pagbagsak ng kanyang ilusyon. Nag-utos ako kay Don Antonio. Huwag munang i-clear ang tsek ni Victor. Hayaan siyang mas lalong lumubog. Mas lalong maniwala sa kanyang sariling kasinungalingan. Kinabukasan, tinawagan ni Victor ang kanyang sekretarya, si Cynthia. At ang aming CA, si Mang Jose. Bakit may problema ang lahat ng access ko sa pera? Bakit may balitang asset freeze? Sa kabilang linya, malalim ang boses ni Mang Jose. Sir Victor, ang inyong token ay hindi na po valid. Mayroong pagbabago sa authorization structure. Mula po sa major shareholder. Si Victor. Nanahimik. Ang kanyang mukha namutla. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na niya kayang itago. Ang kanyang ilusyon unti-unting nagiba. Nagsisimula na siyang makita. Ang katotohanan, narito ang mga unang 5 bahagi ng kwento, isinulat sa Filipino at sumusunod sa lahat ng iyong mga tagubilin at angkim tulay ng pagsulat. Ang araw ng kasal. Para kay Victor, ito dapat ang araw ng kanyang kaluwalhatian. Ngunit para sa kanya, ito pala ang gabi ng kanyang bangungot.
Sa isang marangyang apartment na inupahan niya, hindi nakatulog si Victor. Ang kanyang cellphone, walang tigil sa pagtunog. Mga mensahe. Mula sa taga-disenyo ng wedding gown. Mula sa alahas. Mula sa nag-ayos ng mga bulaklak. Ang lahat naniningil. Ang lahat naghahanap ng bayad na hindi dumating. Ang kanyang mga kasinungalingan paubos na. Nasa proseso pa po. May aberya lang sa bangko. Darating mamayang hapon. Paulit-ulit. Paulit-ulit na kasinungalingan. Sinubukan niyang tawagan muli ang kanyang ina. Umaasa sa kaunting awa. Umaasa na kahit ang savings para sa pagtanda nito, maipahiram sa kanya. Ngunit walang sumasagot. Ang kanyang ina, sarado na ang puso. Sarado na ang tulong. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang ulo, masakit. Ang kanyang isip, gulong-gulo. Biglang pumasok sa kanyang isip ang aking mukha. Ang mukha ko sa korte. Tahimik. Walang emosyon. Walang luha. May kung anong takot siyang naramdaman. Posible ba? Posible bang may plano si Maria? Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi. Mahina si Maria. Bobo si Maria. Isang simpleng may bahay lang siya. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Upang kumbinsihin ang sarili. Upang takpan ang takot. Habang siya ay nagdurusa, ako naman ay nasa isang tahimik na lugar. Sa isang pribadong villa ng pamilya Velasco. Malayo sa ingay. Malayo sa gulo. Sa harap ng isang antigong salamin. Dahan-dahan akong inaayusan. Isang simpleng makeup. Ngunit may diin. May lakas. Hindi ko kailangang makipagkumpetensya sa nobya. Ang aking layunin ay hindi upang maging maganda. Ang aking layunin ay upang maging totoo. Upang ipakita ang tunay na ako. Ang tunay na lakas ng isang Velasco. Ang aking damit, isang mahabang gown na gawa sa itim na velvet. Simpleng simple. Ngunit may bigat. May kapangyarihan. Sa aking dibdib, isang maliit na diamond brooch. Pamana pa ng aking lola. Ang simbolo ng aming pamilya. Pumasok si Don Antonio. Ang kanyang mukha, puno ng pag-aalala. Maria, sigurado ka ba dito? Masasaktan ka lang. Makikita mo siya sa piling ng iba. Umiti ako. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. Tiyo, ang sugat sa aking puso, tuyo na. Matagal nang naghilom. Hindi ako pupunta doon para umiyak. Pupunta ako doon para ipamalas ang katarungan. Sa aking sariling mga kamay. Tiningnan niya ako. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Tumango siya. Gusto kong malaman niya, Tiyo. Gusto kong malaman ni Victor. Na ang babaeng minamaliit niya. Ang babaeng tinatawag niyang pabigat. Ay ang siya ring babaeng may kakayahang durugin siya. Sa isang iglap. Inilahad ni Don Antonio ang kanyang braso. Tinanggap ko ito. Sabay kaming naglakad. Patungo sa isang itim na sedan. Na naghihintay. Ang makina, umandar ng mahina. Handa na kaming pumunta. Sa larangan ng digmaan. Ang gabi ay dumating. Ang mga bisita nagsimula ng magsidatingan. Mga mamahaling sasakyan. Mga damit na kumikinang. Mga alahas na nakakasilaw. Ang bulwagan na puno ng mga kilalang tao. Mga kasosyo sa negosyo ni Victor. Mga kaibigan ni Stella. Mga kamag-anak. Namangha sila. Sa karangyaan ng dekorasyon. Sa dami ng pagkain. Sa ganda ng musika. Si Victor at Stella nakatayo sa altar. Bumabati sa bawat bisita. Ang ngiti ni Victor pilit. Ang kanyang mga mata malikot. Naghahanap. Natatakot. Baka may biglang maningil.
Baka may biglang gumawa ng eksena. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Victor. Nagsalita. Ang kanyang boses nanginginig sa simula. Ngunit unti-unting lumakas. Puno ng kayabangan. Ikinuwento niya ang kanyang itagumpay. Ang kanyang pagsisikap. Ang kanyang talino. Isang kwentong puno ng kasinungalingan. Saka, binanggit niya ako. Hindi sa pangalan. Ngunit sa pagpaparinig. Sa loob ng maraming taon, naramdaman kong may pumipigil sa akin. Isang balakid sa aking mga ambisyon. Isang taong hindi makasabay sa aking pag-iisip. Sa aking pangarap. Ang kanyang mga salita parang mga patalim. Tumingin siya kay Stella. Inilahad ang kanyang kamay. Ngunit ngayon natagpuan ko na siya. Ang aking tunay na kapareha. Isang babaeng moderno. Matalino. Maganda. Ang kasama ko sa tuktok ng tagumpay. Nagsigawan ang mga tao. Nagpalakpakan. Itinaas ni Victor ang kanyang kopita. Para sa kinabukasan. Para sa kalayaan. Para sa tunay na tagumpay. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na siya ang hari. Nakalimutan niya ang mga utang. Nakalimutan niya ang takot. Ngunit biglang kumurap ang ilaw. Ang malaking chandelier sa gitna ng bulwagan, unti-unting dumilim. Hanggang sa tuluyang namatay. Ang musika, biglang huminto. Ang buong sistema ng tunog, namatay. Isang nakabibinging katahimikan. Sinubukan ni Victor magsalita sa mikropono. Ngunit wala. Patay. Nagbulungan ang mga tao. Nagkagulo. Sa gitna ng dilim at pagkalito. Ang malaking pintuan dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng bisagra malakas sa katahimikan. Dalawang anino. Dalawang figura. Na naglalakad. Patungo sa gitna. Ako. At si Don Antonio. Ang aking bawat hakbang mabigat. Resonante. Ang lahat ng mga mata nakatuon sa amin. Si Victor at Stella sa entablado. Namutla. Hindi makapaniwala. Sumigaw si Stella. Ang kanyang boses matinis. Walang modo. Sino ang nagpapasok sa probinsyanang iyan? Ito ay pribadong event. Security. Paalisin niyo sila. Ngunit ang mga security guard. Hindi kumilos. Sa halip, gumawa sila ng linya. Nagbigay daan. Tila ba kami ang pinakamahalagang bisita? Hindi ako tumingin kay Stella. Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Hanggang sa marating namin ang FFE table. Hinila ni Don Antonio ang upuan para sa akin. Umupo ako. Kalmado. Mahinahon. Saka, kinuha ni Don Antonio ang isang maliit na mikropono mula sa kanyang bulsa. Isang mikropono na dala niya. Isang mikropono na gumagana. Kung patuloy pa kayong nakikinig hanggang dito, tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung mayroon pa ring mga kaibigang kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi at ilahad ang buong katotohanan. Itinaas ni Don Antonio ang mikropono. Ang kanyang boses, malalim. Malakas. Umalinggaw sa buong bulwagan. Paumanhin sa abala. Ngunit mayroon lamang isang maliit na pagkakaunawaan na kailangan nating linawin. Lumingon siya kay Victor. Ginoong Victor, binanggit mo kanina ang iyong pagsisikap. Ang iyong pagtatayo ng kumpanya mula sa wala. Isang maliit na tawa. Puno ng pagkutya. Biglang, ang malaking screen sa likod ng entablado, umilaw. Hindi mga litrato ng kasal. Hindi mga matatamis na alaala. Kundi isang organizational chart.
Ang pangalan ng Velasco Group nakasulat ng malaki sa itaas. Itinuro ni Don Antonio ang screen. Sa tuktok ng chart na ito, bilang Pangulo ng Lupon at mayorya ng shareholder, nakasulat ang pangalan ni Maria Velasco. Ang mga bulungan naging sigawan. Pagkabigla. At dito sa ibaba, ipinagpatuloy ni Don Antonio, itinuturo ang isang maliit na kahon sa ilalim. Nakasulat ang pangalan ni Victor. Sa posisyong Temporary Chief Executive Officer. Ipinaliwanag niya na si Victor ay isang empleyado lamang. Isang taong binigyan ng posisyon dahil sa kanyang kasal sa akin. Hindi dahil sa kanyang kakayahan. Siya ay isang puppet lamang. Isang palamuti. Sumigaw si Victor. Ngunit walang nakarinig. Walang mikropono. Walang boses. Ang kanyang mukha pula sa galit. At sa hiya. Nagbago ang nasa screen. Lumabas ang mga titulo ng bahay. Ang mga rehistro ng sasakyan. Ang mga dokumento ng apartment. Ang lahat ng ari-ari ang ipinagmamalaki ni Victor. Ngunit sa bawat dokumento, iisa lang ang pangalan ng may-ari. Ang Velasco Investments. O ang pangalan ko. Maria Velasco. Tumingin si Don Antonio kay Victor. Ang kanyang mga mata, malamig na parang yelo. Wala kang pag-aari, Victor. Maging ang suot mong traje de boda, binayaran mula sa corporate card na na-block kaninang umaga. Isa ka lamang pasahero na masyadong komportable sa unang klase at nakalimutan mong hindi mo binili ang tiket. Si Stella. Ang kanyang mukha, puno ng takot. Nang pagkabigla, tiningnan niya si Victor. Hindi bilang isang hari, kundi bilang isang impostor. Victor, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi mo sa akin na mayaman ka. Na ikaw ang may-ari ng lahat. Nagsinungaling ka sa akin. Ang maskara ni Victor. Ang maskara ng tagumpay. Ang maskara ng kayamanan. Ang maskara ng kapangyarihan. Unti-unting natanggal. Sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang tunay na mukha. Ang mukha ng isang sinungaling. Ang mukha ng isang talunan. Ay lumabas na. Ang pagbagsak ni Victor ay hindi pa tapos. Kumuha si Don Antonio ng isang asul na folder mula sa kanyang dibdib. Itinaas niya ito. Victor, ang pinirmahan mo kaninang umaga. Hindi lang iyon katapusan ng iyong kasal. Ito rin ang simula ng iyong pagbagsak sa pananalapi. Binuklat niya ang folder. Ipinakita ang isang papel. Sa ilalim, malinaw ang perma ni Victor. Sa Artikulo 14, Seksyon 3 ng kasunduang pinirmahan mo, sabi ni Don Antonio. Ang kanyang boses, parang isang hukom na nagbibigay ng hatol. Nakasulat dito, kung ang ikalawang partido, na ikaw, Victor, ay tatalikuran ang kanyang estado bilang asawa ng pangunahing shareholder ang lahat ng pagkalugi ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pati na ang lahat ng personal na gastos gamit ang pondo ng kumpanya nang walang nakasulat na pahintulot ay magiging isang personal na utang na dapat bayaran sa loob ng 24 na oras. Si Victor. Napaurong. Napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha, puno ng takot. Hindi makapaniwala. Ayon sa aming pagsusuri, patuloy ni Don Antonio. Ang kabuang pagkalugi at maling paggamit ng pondo sa loob ng 5 taon ay umaabot sa 650 milyong piso. 650 milyong piso. Ang mga tao napasinghap. Isang halagang hindi kayang bayaran. Sa sandaling iyon, ang pinto sa gilid ng bulwagan bumukas. Pumasok ang mga pulis. Kasama ang mga abogado ng Velasco Group. Dinaluhan nila si Victor. Arestado siya. Sa kasong malversation of funds. At attempted estafa para sa tseking walang pondo. Sumigaw si Victor. Lumingon kay Stella. Stella, tulungan mo ako.
Tawagan mo ang tatay mo. Ngunit si Stella, lumayo. Itinapon ang singsing sa mukha ni Victor. Huwag mo akong hawakan. Manloloko ka. Hindi kita kilala. Ayokong magbayad ng utang mo. Sinubukan niyang tumakbo. Ngunit hinarang siya ni Gino Padilla, ang hotel manager. Ginang Stella, nakapangalan din po kayo sa kontrata ng kasal. Kung hindi makakabayad ang pangunahing kliyente, kayo po ang mananagot sa 25 milyong piso. Si Stella, napaiyak. Napasigaw. Si Victor, nakaposas na. Ang kanyang mga mata puno ng luha. Tumingin siya sa akin. Sa aking mesa. Sumigaw. Maria, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Mahal pa rin kita. Dahan-dahan akong tumayo. Naglakad patungo sa kanya. Ang aking mukha, kalmado. Walang emosyon. Tumigil ako sa harap niya. Victor, sabi ko. Ang aking boses mahinahon. Ngunit matigas. Sa loob ng 5 taon, lagi kong inaayos ang iyong mga gulo. Pinikit ko ang aking mga mata nang kinuha mo ang pera sa bahay para sa iyong paglilibang. Nanahimik ako nang ipinakilala mo ang iyong sarili bilang may-ari ng aking kumpanya. Binigyan kita ng maraming pagkakataon upang maging responsable. Ngunit ngayon, ikaw mismo ang pumili ng iyong kapalaran. Ang iyong lagda sa kasunduan ng diborsyo ay iyong pinili. Ang marangyang handaan na ito ay iyong pinili. At ang babaeng iyan, itinuro ko si Stella na humahagulgol. Ay iyong pinili rin. Tapos na akong maging tagapagligtas mo. Matuto ka nang maging isang lalaking may pananagutan sa sarili mong mga desisyon. Tumalikod ako. Habang kinakalagkad siya ng mga pulis papalabas. Ang kanyang mga sigaw unti-unting humina. Ang komedya, ang trahedya, ay tapos na. Isang buwan ang lumipas. Ang kwento ng kasal na nauwi sa kulungan ay naging usap-usapan. Si Victor naging simbolo ng kasakiman. Si Stella naging halimbawa ng pagiging materialistiko. Si Victor, hinatulan ng 12 taon sa bilangguan. At habang buhay na pagbabayad ng utang. Ang kanyang ina, minsan lang siyang dinalaw. Upang sabihin na ikinahihiya siya ng buong pamilya. Si Stella, bangkarota. Iniwan ng mga kaibigan. Hinahabol ng mga naniningil. Ang kanyang ganda, nawala. Ang kanyang yaman, naglaho. Samantala, ako. Nasa isang tahimik na lugar. Isang malawak na hardin. Sa harap ng isang bagong gusali. Velasco Educational Foundation. Isang pundasyon para sa mga ulila. Nakikita ko ang mga bata. Nagtatakbuhan. Nagtatawanan. Ang kanilang mga ngiti totoo. Walang halong pagkukunwari. Lumapit si Don Antonio. May dalang folder. Maria, ang kita ng Velasco Group, tumaas ng 30% mula nang umalis si Victor. Bumalik na ang tiwala ng mga investor. Umiti ako. Tio, ang kalahati ng kita, ilagay natin sa pundasyon. Para sa kanilang pag-aaral. Hanggang kolehiyo. Ang kalahati para sa pagpapalago ng kumpanya. Maria, sabi niya. Ang dating bahay ninyo ni Victor, opisyal lang sa iyo ulit. Umiling ako. Ibenta natin yan, Tio. Ang pera, gamitin natin para magpatayo ng isang moske sa baryo na tinutulungan natin. Gusto kong linisin ang lahat ng bakas ng nakaraan. At gawin itong isang bagay na makabuluhan. Tumango si Don Antonio. Kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ang gallery. Ang album ng aming kasal ni Victor. Isa-isa kong binura ang mga litrato. Ang bawat pagpindot. Parang isang pagpapalaya. Sumakay ako sa kotse. Papunta sa opisina. Sa Velasco Group.
upang pangunahan ang aking unang board meeting. Bilang nag-iisang may-ari. Bilang tunay na pinuno. Ang araw, maliwanag. Ang daan sa unahan, malawak. Ngayon ko naintindihan. Ang tunay na yaman ay hindi nasa pera. Hindi nasa kapangyarihan. Ito ay nasa kapayapaan ng loob. Sa dignidad na hindi kayang bilhin. At sa kakayahang tumulong sa iba. At natutunan ko rin na minsan ang katahimikan ng isang babae ay hindi kahinaan, hindi kabobohan. Minsan, ito ay isang estratehiya upang manalo sa gyera nang hindi nagsasalita ng marami. Isang perpektong checkmate. At dito nagtatapos ang kwento ni Maria. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Maria? Gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? O mayroon ba kayong ibang paraan kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nakaantig sa inyong damdamin, huwag po nating kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa isang taong sa tingin ninyo ay makakaunawa rin. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi mahuli sa mga susunod pang kwento ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na salaysay, at malay natin, sa susunod baka ang kwento nyo na ang ating pakinggan.